Okay, magandang araw. Ngayon ay tatalakayin natin ang Year 3 Session 4, no? Ang Basic Food Groups and Nutritious Food. Ano nga daw po ba ang Basic Food Groups and Nutrition Food? Ito daw po ang mga pangunahing pangkat ng pagkain at masustansyang pagkain. Pag sinabi natin yung mga masustansyang pagkain, ano yung mga pagkain pumapasok sa ating isipan? Okay po. Tama po. Ito yung mga halimbawa ng gulay, kanin, no, tinapay, prutas, gatas at iba't iba pa, no. Mas tatalakayin natin ng mas malalim ang patungkol dito sa basic food groups and nutritious food. Sabi daw po, ang nutrisyon ay ang pag-aaral tungkol sa pagkain kasama ang mga sangkap nito at kung paano ito nakakaapekto sa kalusugan at kagalingan ng tao. Ang mga may hirap at hindi gaanong nakapag-aral ay higit na naapektuhan ng malnutrisyon. Ito daw po ay ang mga kakulangan o labis sa nutrisyon. Ang muling pagtalakay sa mga batayang kaalaman tungkol sa pagkain at nutrisyon at ang paghikayat sa mga benepisyaryo na maging maingat sa kanilang kinakain ay makatutulong lalo na sa mga responsable sa paghahanda ng pagkain upang makagawa ng mas mabuti at masustansyang pagpili, no. So kalimitan daw po, no, ang mga taong may kakulangan sa pag-aaral o hindi masustansyang kinakain sa pang-araw-araw ay higit daw po na nakakasama o nakakaapekto sa kalusugan, no? May mga batang 0 to 5 years old sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ang minomonitor na sa kanilang mga timbang, no, para makita kung sila po ba ay underweight, overweight, obese o may kakulangan sa nutrisyon na kinukonsumo sa pang-araw-araw, no? So dapat alam po natin ang mga dapat kainin at hinihikayat po tayo, no, na hindi lamang po kayo maski kasama po sa sambahayanan at tayo rin po, no, na maging maingat, no, sa kinakain sa araw-araw at piliin ang mga pagkain na higit na nakakatulong at nagkakaroon ng sustansya upang mapabuti ang mga kalusugan ng bawat isa. Mahalagang maunawaan ang mga pangunahing pangkat ng pagkain para magkaroon ng masustansyang dieta, no? Kabilang na daw po dito ang halimbawa ay prutas at gulay. Mayaman daw po ito sa bitamina, mineral at fiber. Grains o butil, ito po ay ang bigas, no, nagbibigay ng enerhiya mula sa carbohydrates. Protina mula sa karne, no, kailangan para sa paglaki at pagkukumpuni ng mga tissue ng katawan. Gatas o dairy products, mahalaga para sa malakas na buto, no. Ito po ay mayroong calcium na bitamina. Taba at mantika, kailangan para sa pagsipsip ng bitamina at karagdagang enerhiya. Ito po bang mga nabanggit nito ay nakakain po ba natin sa pang-araw-araw? Opo, no? Karaniwan sa atin, ito yung mga hinahanda, no, mula sa agahan, tanghalian at gabihan na kinakain ng mga miyembro ng pamilya o sa isang bahay. Ang pagkain daw po ng masustansya ay nangangahulugang pagpili ng tama at wasto, no? In-emphasize na pagpili ng tama at wasto sa loob ng mga grupong ito. Pagkain ng balanseng dieta, pagkain ng puno ng sustansya tulad ng madahong gulay at karne na walang taba, pagkontrol ng dami ng kinakain, pag-iwas sa labis na processed foods, at panatilihing hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na tubig.
Ang pagkakaroon ng iba't ibang pagkain mayaman sa sustansya ay nakakatulong, no, upang mapanatili ang kalusugan, magbigay ng sapat na lakas at makaiwas ng mga malalang sakit, no. Dapat po tayo, karaniwan naman po sa ating tahanan, si nanay o si tatay ang namimili, no, sa palengke na kanilang kakainin sa araw-araw, no. Dapat po na siguraduhin natin na sapat ang kinakain ng bawat isa, no. Wag na nating hayaan na kapag busog na, kakain pa ng kakain pa. Ang sobrang pagkonsumo ay nakakasama rin naman po sa ating dieta. Dapat din po piliin din po ang mga gulay na mga mabiberde, no. Halimbawa po ng malunggay, no, kangkong, iba't iba pang mga greeny leaves na mga pagkain na gulay, no. Dapat din po kontrolin ang kinakain. Huwag hayaan na pakainin ang mga bata ng labis-labis na mga processed food, halimbawa po ng mga tosino, hotdog at pagkain sa labas sa mga fast food. Nagkakaroon din po, no, ng epekto sa kalusugan. At least din po 8 hanggang 10 na pagkonsumo, pag-inom ng tubig upang ma-moisture ang kanilang mga katawan, no, at ma-hydrated, no. So yun po ay mapapanatili ang kalusugan at bibigyan na sapat ng enerhiya upang walang maramdamang sakit, di ba? Mas mahal ang ginagastos ng bawat pamilya sa pagpapagamot. Para maiwasan ay kumain ng masustansyang pagkain, no? Ang pagkain daw po ang nagiging gamot sa nararamdamang sakit, no? Nagiging medisina rin po siya. Ngayon, bago tayo magtapos sa sesyon, no, ito ang mga layunin ng pag-aaral tungkol sa basic foods, no, mga pangunahing na pagkain, no. Maalala ang mga pangunahing pangkat ng pagkain. Ikalawa, maipaliwanag ang kahulugan ng nutrisyon, dieta at kalusugan. Ikatlo, makapagtala ng masustansyang pagkain na makukuha sa komunidad. Ika-4, magamit ang pinggang Pinoy bilang gabay sa paggawa ng masustansyang pagkain para sa pamilya. Ika-5, matukoy ang ugnayan ng nutrisyon at kalusugan. At ikahuli, makapagplano kung paano maihahain ang masustansyang pagkain sa kanilang tahanan, no. Sa pangunahing pangkat ng pagkain, itatalakay po natin dyan ang patungkol sa go, grow, and glow, no? Ang nutrisyon, ang dieta para sa kalusugan din po, no? At magkakaroon tayo ng ideya patungkol sa mga masustansyang pagkain na maaari nating makuha sa komunidad. At ang pinggang Pinoy, itinalakay na po sa mga unang sesyon ang patungkol sa pinggang Pinoy. Kaya may idea na rin po tayo upang makapaghanda ng mga masustansyang pagkain, no? At alamin natin yung mga magiging epekto pagdating sa kalusugan at nutrisyon, no? Sumunod po, inaasahan din po ang pagbabago ninyo at natin na una ay mas madalas na pagkain ng prutas at gulay. Kakain ng mga tao ng mga maraming prutas at gulay na nagbibigay ng mahalagang bitamina, mineral at fiber. Ito ay nakatutulong upang mapabuti ang kalusugan at makaiwas sa sakit. Ang ikalawa, bawasan po pagbawas ng pagkain masyadong pinoproseso. Kakain ng mga tao ng mas kaunting processed foods at pagpili ng mas natural at sariwang pagkain. Ito ay magdudulot ng mas mabuting kalusugan, mas maraming enerhiya at mas mababang panganib ng sakit dulot ng maling pagkain. Again, dulot ng maling pagkain. Kaya
dapat po alamin natin kung ano-ano ang mga inihahanda nating pagkain para sa ating mga anak at pamilya. No, dapat po na mas lamang ang pagkain ng masustansya ng prutas at gulay upang makatulong din po na maiwasan ang sakit na maramdaman, no? Dito po makikita natin ang food pyramid, no? Lahat po ba tayo familiar sa food pyramid? Okay, very good po, no? Nandito po sa pinakataas ay makikita natin yung mga fats, oils, and sweets. Nandito yung mga candies, mga matatamis, cake, no? Mayonnaise, mga mantika. Sa ikalawang row mula sa taas po, nahati po ito sa dalawa. Ang sa kabila naman po, sa kaliwa, ito yung mga milk, yogurt, cheese groups, no? At least daw po ay 2 to 3 servings. Ang nasa kanan, ito yung mga meats, poultry, fish, dry beans, eggs, and nuts groups, no? Ang ikatlong row sa baba na nahati sa dalawa, sa kaliwa po ay vegetable groups, no? Magbigay nga ng halimbawa ng mga vegetable, mga halimbawa ng gulay. Okay? Very good, no? Ito po ay sa kaliwa ang mga gulay at sa kanan ang prutas, no? Ano yung mga prutas na maaring kainin sa pang-araw-araw? Okay, tama po yun. At ang pinaka mas malaki sa pinakababa na nasa ika-4 na row, ito ay ang mga bread, cereals, rice, pasta group, no? Nandiyan na po papasok yung mga pandesal, tinapay, cereal, ang mga bigas, no? Kanin, ang mga pasta, no? So, ayan po ang nilalaman ng food pyramid. 5% daw po ay fat, oil, sugar, and sweets. 20% ang meat, fish, milk, and eggs. 35% ang fruit and vegetables. At 40% daw po ay ang bread, pasta, and cereals. Narito daw po, mahalaga ang nutrisyon daw para sa mga bata at kababaihan sa bawat yugto ng buhay. Kailangan ng mga bata ng wastong nutrisyon para sa paglaki, pag-unlad ng utak at proteksyon laban sa sakit. Kapag nagkulang sa nutrisyon habang bata pa, maaari itong magdulot ng pagkaantala sa paglaki, mababang pagganap sa pag-aaral at pangmatagalang problema sa kalusugan. Binanggit daw po, no, ang nagiging epekto sa kakulangan ng nutrisyon o malnutrisyon na maaring makaepekto sa pag-aaral o habang paglaki at problema sa kalusugan. Kaya dapat kumain ng masustansyang pagkain. Ang mga kababaihan daw po, lalo na sa panahon ng pagbibinata at pagbubuntis at pagpapasuso, ay nangangailangan ng masustansyang pagkain upang mapanatili ang sariling kalusugan at matiyak ang malusog na paglaki ng kanilang mga anak. Halimbawa po sa pagbubuntis, no, meron po na kung ano yung kinakain ng ina, yun din po ang nakakain, no? Nagiging ang nutrisyon o sustansyang kinakain ng ina, yun din po ang nare-receive doon sa sinapupunan ng isang nagbubuntis, no? Sa pagbibinata at pagdadalaga, nagiging nandito yung yugto na dapat ay magkaroon ng dieta, no, upang maiwasan ang pagiging overweight at obese. At nagiging pihikan na rin po sila sa pagkain, no? Marunong na rin po sila pumili ng anong kailangan nilang kainin o ano ang gusto nilang kainin, no? Dapat align pa rin po sa mga masustansyang pagkain ang i-intake ng mga kasama sa pamilya. Ang tamang nutrisyon sa bawat yugto ng buhay ay nakatutulong upang maputol ang siklo ng
malnutrisyon, magtaguyod ng malulusog na pamilya at bumuo ng mas matatag na komunidad. Ikatlo, ang kalusugan ay kalagayan na may kasamang pisikal, mental, emosyonal, espiritual at panlipunang aspeto. No, hindi lamang po sa pagkain din ang nutrisyon at sustansyang nakukuha natin. Dapat magkaroon po tayo ng exercise, mag-isip-isip, palawakin ang ugnayan sa pamilya, pakipag-usap upang ang emosyon ay mas tumaas, no? Mas maging kapalagayan ng loob. Spiritual, ito po ang pagdarasal at iba't iba pang panlipunang aspeto. Ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan ay nangangahulugan ng pagiging malaya sa sakit, mental na problema, emosyonal na paghihirap, kakulangan sa espiritual na kasiyahan, suliraning panlipunan at iba pang negatibong kondisyon. No? Ang kalusugan ay malaking epekto sa pangsarili at ng isang pamilya. No? Naiiwasan ang mga sakit o salot o negatibo na mararamdaman at nagkakaroon ng masayang pamilya. Bagamat maraming salik daw po sa ika-4 ang nakakaapekto sa kalusugan at pagkakasakit, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang tamang pagpili ng pagkain ay nakabubuti sa kalusugan, samantalang ang maling dieta ay nagdudulot ng pangmatagalang masamang epekto. Ikalima, ayon sa Food and Agriculture Organization o FAO ng United Nations, ang isang malusog na dieta ay una, may iba't ibang pagkain. Naglalaman ng sari-saring pagkain mula sa iba't ibang pangkat ng pagkain. Ikalawa, balansyado o balanse. Natutugunan ang pangangailangan ng katawan sa tamang dami ng calories at nutrients. Nakikita po ang mga ito doon sa label ng binibili niyong pagkain. No? At nandun ang per serving, nandun ang mga ilang counts ng mga calories o ano yung mga nutrients na maaaring makuha doon sa pagkain na yon. Tama ang dami. Pagkain sa waskong sukat, hindi sobra at hindi kulang ayon sa pangailangan ng katawan. No? Ligtas, walang lason, bakterya, amag o mapanganib na chemical. Suriin po ang nilalaman ng bibilhing pagkain kung ito ba ay ligtas na ikonsumo. At iwasan din po ang pagkain po sa ng street food dahil hindi po natin alam kung saan ang gagaling ang pinamimili na mga pagkain dyan po, no, na itinitinda sa kalsada. Masarap at katanggap-tanggap sa kultura, akma sa lokal na panlasa at tradisyon, no? Hindi laging mahal ang binibiling pagkain. Kayo rin po, maari po kayong bumili, no? At bumili ng masarap o gumawa ng masarap na pagkain. Sa bakuran, meron naman po mga halimbawa ng mga malunggay, ng mga kangkong, iba't ibang mga tumutubong gulay na maari nyong pitasin at masisiguro nyo rin po na masarap at katanggap-tanggap, no? Laging mayroon at sapat, madaling makuha at sapat sa bawat araw sa buong taon. Ika-6, ang hindi masustansyang dieta ay mataas sa calories pero kulang sa sustansya. Okay po? Maraming enerhiya ngunit kakaunti ang nutrisyon. Ikalawa, puno ng hindi mabubuting sangkap. Labis ang saturated fats, trans fats, pinong carbohydrates, asukal at o asin. Suriin po natin yan. Kulang sa masustansyang pagkain, walang sapat na prutas, gulay o fiber. Ang fiber po nakakatulong po sa digestion. Yun po ay halimbawa kapag nag-take tayo ng maraming fiber, makakaramdam po tayo ng hindi pagkagutom, no? Mas tatagal po ang enerhiya at hindi masyadong maghahanap ng pagkain
at umayat mayang pagkain pag nagkokonsumo tayo ng fiber, no? Yan po ay mayaman sa mga prutas at gulay. Kaya suriin po natin ang kakaining pagkain. Benepisyo ng tamang nutrisyon: masayahin, alerto, masigla at matalino ang mga bata, no? Ayan ang nagiging epekto ang pag-take ng tamang nutrisyon. May makinis na balat, malusog na buhok at matibay na kuko. Kaya po napapansin natin sa iba na very glow ang kanilang kutis, ang kanilang itsura, no? Depende sa kinakain ng isang tao ang nagiging epekto sa kanya, no? Kung tingnan niyo yung sarili ninyo, kayo ba ay very glowy, no? Makinis ba, no? Malusog ba ang buhok? Tignan ang mga kuko, kung malinis ba, no? Tignan natin kung tayo ba ay hygienic din. Lumalaki ng normal ayon sa kanilang edad. Bihira silang magkasakit. Yun po ang iniiwasan natin, ang magkasakit. Basta magkaroon tayo ng balancing dieta, tayo rin po ang makikinabang dito. Narito po ang Pinggang Pinoy Healthy Food Plate for Elderly, no, 60 years old and above. Nandito po ang food group ng GO. Diba, tinalaki natin ng Go, Grow, Glow, no? Ang GO, ito po ay mga rice and alternatives. Halimbawa ng rice, ang cup daw po sa 60 years old and above, at mga female na lalaki yon, at mga female naman daw po ay pwede maaring kumonsumo ng 3/4 cup sa mga 60 years old and above. Pandesal, loaf bread, noodles, cook, root crop. Root crop ay kamote, halimbawa, no? Ang fish and alternatives, ayun daw po yung mga galunggong, bangus, chicken, egg, tokwa, no? Ang glow, ito naman po yung mga gulay, ang talbos ng kamote, sweet potato peels, ang palaya, sitaw. Yung mga prutas naman, meron din po halimbawa ng saging, dalanghita, mangga, at mga papaya, pineapple, no? Nandito po ang mga rekomendasyon o nirekomenda na mga kung ilan ang maaring ikonsumo, no? Ito pa lang po ay mga nasa edad na 6 years old and above, at maaari at nakadepende rin po sa mas mababa na edad. Maaari din mahanap po natin yan, no, sa mga page. Pwede natin siyang i-check sa social media o sa Google kung ilan yung maaring recommended amounts na i-take ng pagkain pagdating po sa pagpili ng mga pagkain sa Go, Grow, and Glow. Mahalagang panuto ng pagkatuto ay upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Mahalagang kumain ng masustansyang pagkain araw-araw. Ang tamang pagkain ay nakakabuti sa kalusugan, samantalang ang hindi masustansyang dieta ay maaaring magdulot ng pagkasira ng katawan at sakit. Okay. Ngayon, hinihiling po natin sa inyo na gumawa ng listahan ng masustansyang pagkain na madaling makuha sa kanilang tahanan. Ito po, kung may mga kasali po sa mga urban farming, no? May mga tanim na pagkain na gulay sa inyong bakuran, ilista po natin kung ano po ang mga pagkain na maaari niyo po makuha. Paalalahanan kayo na isama ang pagkain na ito mula sa bakuran upang ikonsumo din po, no, para sa masustansyang kainan, no. Ikalawa, hilingin po sa mga kalahok na gumawa po ng meal plan. Kayo po ay gagawa ng meal plan para sa inyong pamilya batay sa mga pagkaing abot kaya o abot kamay gamit ang Pinggang Pinoy Guide. Ikatlo, iguhit ang meal plan gamit ang Pinggang Pinoy. Ilagay ang tamang dami ng bawat pagkain sa bawat putahe.
no? Again, ilista po ang mga sustansya pagkain na maaari nyo pong makuha sa inyong tahanan o sa bakuran. Ikalawa po ay gumawa ng meal plan na batay sa pinggang Pinoy. Halimbawa po, ang budget nyo po ay 500 sa isang araw. So, gumawa po tayo ng meal plan na hindi lalagpas sa 500 pesos na maaari mong gawing pagkain sa abot kayang presyo. So, iguhit po ang meal plan gamit ang pinggang Pinoy, katulad na pinakita ko sa inyo na table, no, mga pagkain, tapos ilang slice, no, ilan ng servings. Yun po ang ilalagay natin, no. Paalala naman po, para sa pagdadaloy, libutin ang bawat kalaho o tignan kung nailagay ba yung mga pagkain na go, grow, and glow sa inyong ginawa, no? Sunod ay maging maingat at sensitibo sa kalagayan ng mga benepisyaryo, lalo na ang may kapansanan mula sa katutubong grupo o may allergies sa pagkain, no? Pumili tayo ng mga pagkain doon sa ilalagay nating meal plan na nakadepende po sa inyong relihiyon, no, sa inyong may kasamang PWD o may allergy, no, allergy sa pagkain, no. Iwasan po natin yon na mailagay sa ating meal plan. Hikayatin ang mga kalahok na isama sa kanilang meal plan ang mga ani mula sa gulayan, sa barangay at sariling bakuran. Okay, so bilang pagtatapos ng session, mga simpleng paalala para sa wastong pagkain ay ilagay, no, ang ginawang meal plan sa inyong kusina o kung saan makikita ito upang maging gabay ninyo para sa kalusugan at nutrisyon, no. Ito rin po ay para sa inyong balancing dieta at mga nutrisyon na sustansya na makukuha ng inyong pamilya, no. Magandang magkaroon tayo ng guide sa pagkain. At 'di ba? Minsan o kadalasan na mas matipid pa ang pagkain ng gulay kaysa sa karne. Wag sobra-sobra, no. Narito po ang 10 kumain mens. Una, kumain ng iba't ibang pagkain. Pangalawa, para sa mga sanggol, mainam na piliin ang mas naaangkop at mas masustansyang pagkain. Para sa edad na 6 na buwan, pababa, tanging gatas ng ina lamang ang ibigay. Ikatlo, kumain ng gulay at prutas araw-araw. Ikaapat, kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikalima, uminom ng gatas o kumain ng pagkain mayaman sa calcium. Ika-anim, tiyaking malinis at ligtas ang pagkain at tubig. Ikapito, gumamit ng iodized salt. Iwasan ang paggamit ng sea salt or rock salt. Piliin ang iodized salt, no. Mas mainam dahil mas maraming nutrients daw na makikita sa iodized salt na maaari nyo makita sa nutrition facts nito. Ikawalo, hinay-hinay sa maalat, mamantika at matatamis. Ikasyam, panatilihin ang tamang timbang. At panghuli, ikasampo, maging aktibo. Iwasan ang alak at huwag manigarilyo. Okay, sabay-sabay po natin sagutin, no, ang itong pagsusulit na to. Ano ang 3 pangunahing pangkat ng pagkain? Nabanggit na natin po yung 3. Ano daw po yung 3 pangunahin na yon? Okay. Okay po. Ito po ay ang go, grow, and glow. Sa tingin niyo po ba, ang nutrisyon ay pag-aaral tungkol sa pagkain at epekto nito sa kalusugan? Ang sagot po ay tama, no. Ang nutrisyon daw po ay tungkol na sa pinag-aaralan patungkol sa pagkain, kung anong magiging benepisyo nito sa sarili. 'Di ba? Paulit-ulit natin tinatalakay ang sobra-sobra at labis-labis at hindi tamang pagkonsumo ng pagkain ay nakakaepekto, no, sa kalusugan at maaaring magkaroon ng sakit, no. Ikalawa daw po na tanong sa tama o mali, sapat na ang pagiging malaya sa sakit upang masabing ikaw ay malusog? Ang sagot po doon ay mali, no, dahil hindi natin masusuguro na ang pagkain,
ng mga masustansya ay nakakatulong na masasabi mong ikaw ay malaya na sa kasakit, ikaw ay wala nang mararamdaman. Meron at meron, pero ito ay makakatulong lamang upang maibsan, no, malayo tayo sa sakit. Ang ikatlong tanong mula sa Tama Mali, ang dieta ay ang pagkain na kinakain mo araw-araw. Tama po. Yun po nakadepende sa inyong kinakain. Kung kayo ay kumakain halimbawa ng mga processed food at saka ang iba't ibang street food, no, mga hindi masustansyang pagkain, chicheria, junk foods, etc. Ito po ay makaka-epekto sa inyong kalusugan na maari pa mag-iepekto. Ang pinaka-worst, magkaroon kayo ng sakit sa bato, no? Magkaroon pa ng problema sa kalusugan na hindi maging maayos ang inyong kalagayan. Ito po ay magiging epekto, no, sa inyong dieta sa pagkain araw-araw. Ang kinakain sa araw-araw, ito ay magiging epekto, ang inyong gamot sa pangsarili, no, pangsariling kalusugan. Ito po ay nagkakaroon ng benepisyo kung ikaw ay palaging kumakain ng gulay, kumakain ng mga prutas, nagkakaroon po ng pagganda sa balat, no. Ikalawang tanong daw po sa suriin, no, magbigay ng 5 halimbawa ng masustansyang pagkain na makukuha sa inyong tahanan o at komunidad. Ano daw po yung makikita natin sa kapaligiran natin na maaari nating kainin na masustansyang pagkain? Magbigay nga po ng 5 halimbawa. Okay po? Very good, no? May mga nakikita tayong mga tumutubong kangkong sa mga kapaligiran, alokbate, malunggay, iba't iba pa na maaari nating kainin. Yun po ay maaari nating makuha sa inyong malapit sa tahanan at komunidad. Kung kayo po ay kabilang sa mga urban farming, maaari po tayong makakuha ng pagkain sa urban farming din po, no? Sa takdang aralin naman po ay itala ang panimulang nutrisyon, assessment ng bawat miyembro ng pamilya sa tala-arawan. Yung pangalan, edad, kasarian, taas at timbang. Ikalawa, kunan ng larawan ang karaniwang pagkain nyo sa maghapon at ibahagi ito sa grupo sa susunod na FDS session. Ikatlo, gumawa ng listahan ng mga ulam na niluluto sa bahay at mga prutas na inihain. Iuri ang mga ito ayon sa gulay, prutas, isda, baboy, baka at manok. At doon na po natatapos ang ating FDS na online, no? Naway may napulutan kayong aral. Maraming salamat po.